Pangulong Aquino binigyan ng isa pang posisyon si PNP Chief Nicanor Bartolome. Ito'y matapos na di pumayag si Bartolome sa unang alok na magretiro sa pwesto. Alam natin yan mula kay Elena Luna. Matapos na hindi pumayag si PNP Chief Nicanor Bartolome sa unang naging alok na magretiro ng maaga, bibigyan siya ni Pangulong Aquino ng isa pang opsyon, ang ilagay sa no-duty status bago umiral ang election ban sa Pebrero. You want to ensure that you have, parati na sasabi ko, honest, orderly, peaceful elections. Siguro, mataas yung emphasis mo sa orderly and peaceful. So, at the time when it's most critical that the person who will be directly in charge of the situation suddenly retires at the mga peak ng 12 days, mukhang mali naman yata. So, I've discussed that with him. And he might go on what is called the no-duty status. We'll discuss exactly when. That might be either in November or sometime in December. Sinabi ng Pangulo na dahil sa election ban, hindi na maaaring manatili pa si Bartolome sa active duty status ng hanggang Pebrero o Marso na siyang buwan ng kanyang pagre-retiro. May claim yung 56 na siya by March. Yes, sir. So, Before March. may yung election. So, ang thinking namin, baka mas maganda before kasi may election bank na rin by February, which means hindi na pwede maglagay ng mga tao kung saan. So, pag siya na natili lampas ng February, baka naman magpapasok pa ng question, pwede bang palitan habang election bank. Unnecessary irritant pagdating ng panahon. At kailangan, meron talagang siguradong mando na walang duda na tuloy-tuloy pag-mando niya na tayo election. Sa no-duty status, mananatiling Chief PNP si Bartolome, ngunit ang maitatalagang OIC ang siyang gagawa ng trabaho ng hepe ng PNP. Ang gagawin na lamang ni Bartolome, maghihintay ng kanyang pagre-retiro sa Marso para makuha ng buo ang kanyang benepisyo sa pagretiro. No-duty status, what does that mean? No? Yung pag tinapos niya sa March 16, sabi ko sa akin, complete yung benefits, hindi ka nag-premature. Kumbaga sagad na sagad yung retirement pay, benefits, etc. Explanation niya sa akin, in particular, was pag nag-retire siya before that, baka may mababawas. Entitled naman siya doon sa kanyang pension, benefits, etc. We're checking that out, no? Ngayon, ang point lang doon, he recognizes the fact na hindi naman pwede yung tinod, yung kapitan. Eh, bigyan mo ako na sa panahon na talagang nando ka na sa medyo peligrosong pagpiyahe. And he recognizes that fact that, panganak sa nagkataon, by March, election year, no? Doon tatamay kanya age 56. Binanggit si Pangulong Aquino na pangalan ng posibleng ilagay niya bilang OIC. Ngunit noong isang linggo, pinangalanan ni DILG Secretary Mar Rojas si Deputy Director General Alan Purisima na mangangasiwa sa task force na titiyak sa kapayapaan sa halalang magaganap sa susunod na taon. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna, Benrian, Lao, PDR.